Sinabi po ni Dan Fernandez. Alam niyo to si Dan Fernandez, malupit eh. Nung araw, no? Ngayon ko lang narinig yan, meron kayong bintang na ghost employee. Utot nyo. May ghost employee kayo agad ha. Sinong vlogger yung nagsabi niyan? Naniwala ka naman. Sino si Mary Grace Piatos? Hindi po tao yun. Kaya hindi dapat sino yun. Ano? O, kita mo, tanong mo pa lang, mali na. Hindi mo ba kilala si Mary Grace Piatos? Hindi tao yun. Kaya hindi dapat sino ang tanong. Ulitin mo tanong. Para masagot kita. Ulitin mo tanong. Ano dapat? Sasabihin mo sino si Mary Grace Piatos? Sinabi na nga ng Philippine Statistics o Philippine, ano ba yung PSA? Sabi na nga ng PSA na walang taong Mary Grace Piatos. Itatanong mo pa sa akin kung sino. May patunay na nga yung PSA. Oh, pinag-research ko yung PSA. Meron ba Mary Grace Piatos? Wala. Eh wala pala. Ano tinatanong mo? Sino si Mary Grace? PSA na nga nagsabi. Walang Pilipino na Mary Grace Piatos. O ano pa tinatanong nyo? Bakit kayo nagtatanong na sino? O next question. Ganun kagad. Eto, marunong pa kayo sa PSA? Sinabi na ng PSA na walang Mary Grace Piatos. Tatanungin nyo pa kung sino. O ano pa tanong mo? Wala pala kayo. Wala na. Kasi hindi niya naintindihan. O nga no. PSA, opo. PSA po ang patunay ko na walang Mary Grace Piatos. Bakit nyo itatanong dito sino si Mary Grace? Wala na nga eh. Yan ba ibabalita nyo? Ha? Yan ba ibabalita ninyo na yan ang narinig ninyo sa ano na kaya may kaso? Walang kaso dahil walang tao. Sige, magtanong kayo dyan. Habang hinahanap ko yung speech ni Dan Fernandez, nakakaawa naman kayo. PSA na galing. Na walang Mary Grace, itatanong nyo pa kung sino. Kung may Mary Grace Piatos, may mang inasal kaya? Yan ang tanong. Mahirap yung ginagawa nyo sa mga buhay nyo. Huwag nyo nililinlangan yung mga sarili. Dahil kayo ay mapapahamak. Teka lang, saan ba to si Dan Fernandez? Alam nyo, ang problema ko rito kay Dan Fernandez, ano po nangyari kay Dan Fernandez? Ito na po. Ang problema kasi noon po ganito. No? Noong pong araw, nangangako po yung mga politiko. O wag na yung noong araw, kamakailan lang. May nangakong politiko, di ba? Sabi ng politiko, pag ako nanalo, 20 pesos ang pangarap ko maging presyo ng bigas. BBM! BBM! Butan, tindi. 20 pesos. Naglalaway pa. Galing nito. 20 pesos. Ikalawa, pag ako nanalo, mga no? Magpapatayo ako na 1 million pabahay, taon-taon. Galing! Mga tayo na huwag yan! BBM! Ganun po, pangako. Noon yun. No? Noon yun. Nangangako pa. Nung nangako ba na magpapatayo ng 1 milyong pabahay, natupad ba? Hindi. Ngayon po, eto malupit. Hindi na po wala na pong pinapangako. Eto pinakamalapit sa lahat po ng politiko.
Si Dan Fernandez po ang kakaiba. Ang tingin po ni Dan Fernandez sa kanyang mga kaprobinsya, mga mukhang pera. Kaya wala nang pangako na pag ako nanalo, ipasisimento ko. Wala nang gano'n. Puta nung araw, pag napanood ko yung kala Dolphy. Pag ako nanalo, ipasisimento ko. Lahat ng inyong mga kalsada, ipasisimento ko. Lahat ng inyong mga tulay, ipasisimento ko. Lahat ng inyong mga simbahan, ipasisimento ko. Lahat ng inyong mga bukirin, ipasisimento. Pati mukha niyo, ipasisimento ko. Ganun mga pangarap ko nung araw. Si Dan Fernandez po ang pinakamalupit sa lahat. Wala nang pangako. Ha? Ito po, kayo na po makinig. Puta, wala. Ito, si Dan Fernandez. Ni Congressman Doro Lain, ang iyong ko, pero natin personal, ibibigay ko sa inyo. Ito po, bakit mo kami narito? Kasi gusto ko namin, ako, bilang tatakbong gobernador, humingi ko ng suporta sa inyo. At ako naman, Yan, ang linaw Sabi ni Dan Fernandez, bakit po kami narito? Ipasisimento ko! Hindi, walang ganun. Wala na ipasisimento. Tanong niya, bakit po kami narito ng kasama ko na nangangampanya? Humihingi pa po kami ng suporta nyo. Di ba? Ang ganda, no? Okay, humingi ng suporta. Ano po ba gagawin nyo? Siyempre, tatanong, ano kaya gagawin? Ano kaya gagawin ng mga yan ni Dan Fernandez para makuha ang suporta natin? Magpapatayo kaya ng mga kalsada, magpapatayo kaya ng mga tulay? Pakinggan po natin, wala na pong pinangako. may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwi luhaan. Uuwi kayo may dalang pera. Puta, wala na pangako. Ako si Dan Fernandez. Humihingi ako ng boto nyo. Pag uwi nyo, may dala kayong pera. Antindi. No? Wala na pong ipapagawa. Wala nang pinapangako na magandang, ako po pag nanalo, magandang serbisyo, tagiging tapat. Wala na po. Ako pag nanalo, ako nangingi ako ng boto. At may dala akong pera. Pag uwi nyo, may pera kayo. Naknang po pa Comelec. Kumakatok po kami sa Comelec. Ito po, direkta na po. Akala ko ba bawal bumoto, bumili ng boto? Ano po tawag nyo rito? Hindi pa ba malinaw na vote buying to? Kami po, nangangampanya ako, gobernador. May dala akong pera. Pag uwi nyo, may pera na kayo. Hindi. Eto pa po isa. Hindi pa po natapos dyan. Pag naging gobernador ka, anong mangyayari? Baka may papagawa na siya, di ba? Kasi ngayon, mamimigay siya ng pera. Wala nang proyekto. Baka naman pag gobernador na, may gagawin. Di ba? Ito po ang gagawin niya pag gobernador na. Pakinggan niyo po si Dan Fernandez. Ni Congressman Doro Lain, ang iyong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyo. Pero maganda dito, hindi pa po tayo gobernador. Nabibigay na po kami ni Robert, na po siya congressman. Nagiging, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor na naging Vice Governor kay Amate. Hindi! Ang ibigay namin sa inyo! Puta, wala na pong awat-awat. Pag ako gobernador na, walang sinabi na magpapatayo ng mga pabrika, walang sinabi na maghanap buhay kayo. Bibigyan ko pa rin kayo ng pera, pero triple na. Comelec, calling.
Grabe naman yan. Wala lang yan. Ha? May bigyan ng pera ngayon. Pag nanalo siya, titriplihin kung magkano yung binigay na pera ngayon mula raw sa pera niya. Aba, ipa-lifestyle check nyo yan. Ilan po ang botante po dyan sa Laguna? Kung lahat po yan ay mabibigyan ng pera, saan po nang galing yung pera? Alam nyo po, sabi ni Tatay Digong, ninakaw po yung mga pera na yan, tanggapin nyo. O, si Tatay Digong yan, hindi po ako Sabi po ni Tatay Digong, yung mga pera pong pinamimigay sa inyo, hindi po nila pera yan. Kahit po kasi bilyonaryo, lalo na po yung mga bilyonaryo, hindi po magbibigay yan ng pera nila. Yan po, ninakaw nila yan, kaya tanggapin ninyo. Ngayon lang po ako nakarinig. Nabigla po ako. First time ko po nakarinig ng politiko na wala na pong pinangako. Wala na pong proyektong sinabi. Walang pabababain ko ang presyo ng bigas. Tutulungan ko lahat na may sakit. Lahat ng papalibing ko. Wala pong ganun. May pera ako. Bibigyan kita ng pera. Yehey! Sabi naman ng mga taga Laguna. Yeah! Tuwan-tuwa yung mga taga Laguna. Ang puta. Ayan po, pag pinanalo nyo po yan. Ano po, wala po kayo narinig na ipoproyekto niyan. Ako wala akong narinig na proyekto eh. Panay pamimigay ng pera, titriplihin eh. Saan kukuha ng pera yan? Titriplihin niya. Aba. Kunin niyo yung pera, iboto niyo si Sal Aragones kahit ABS-CBN pa yan. Kung yan po mahigpit na kalaban yan. Grabe po yan pag nanalo yan. Mas lalong ibang uri na po yung mga Pilipino, no? Ginagawa po kayong mga mukhang pera. Bakit kaya? Okay.